Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, magsimula na tayo. Ito, maganda oh. Maganda rin naman to. Eto, hindi ko masabi. Well, actually, hindi ko pa rin pala talaga masasabi dahil lalagyan natin ng clarifier cards eh. So, tingnan natin. 7 of Pumpkins. Clarify ng ano to? 8 of Wands. Lisin ko lang tong ilaw. 8 of Wands. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, ay maganda kung dagdagan ko pa. Teka. Ang dating sa akin, sabi ko nga kanina, whether nangyayari na or mangyayari pa lang, pero may someone dito na may pinaniniwalaan siya. So, ano yung pinapaniwalaan niya? Parang ano eh, malakas ang kanyang paniniwala. Tungkol sa topic ng na gusto niya, dinidesire niya dito. Ito kasi maraming meaning, pero isa rin pala sa meaning nito ay pregnancy. Sabagay, pwede rin namang, 'di ba, Empress, Sun, Ace of Cups. Pero ito hindi ko inakala na pwede rin siyang pregnancy. Anyways, ganun dating. So, may someone na may strong desire. Yun na lang. Strong desire na mabuntis. Ano ba yun? Anong klaseng reading to? Or kutob niya siguro buntis siya sa period na to. Or gusto na niya siguro mabuntis. Ewan ko. Pero yun kasi unang pumasok sa isip ko. Sa dami ng meaning, yun yung unang naisip ko. Pregnancy. Sabihin natin di applicable sa iba sa inyo kasi single sila. So, paano yun?
More like tatama to sa kakilala nila or someone na malapit sa kanila. Baka sa kanila tumama or sa person ng iba sa inyo. Ngayon, may 9 of ghosts o 9 of cups tayo. The sun. Diba sabi ko nga kanina, the sun din pala pregnancy, ano. Ito, wish about pregnancy. Baka nga wish granted kung yun ang desire. Kasi may 9 of cups tayo. Wish. O wheel of fortune. So, kung yun ang gusto, hindi naman siya tatakbuhan dito. Thankfully, dahil nandito yung Wheel of Fortune. Hindi siya tatakbuhan kung sakaling mabuntis. Or, sabihin nating hindi nabuntis. Plano pa lang. So, kung matopic yung ganong sitwasyon about pregnancy, whether kasal o hindi, kung in a relationship, tingin ko hindi naman siya i-ignore ng partner niya. Sabihin natin matopic nga, edi sabihin natin magbibigay din ng opinion yung partner. Hindi siya yung tipo na may tawag dun yung habang kinakwento mo to tapos biglang iniba yung usapan. Hindi ganun, yung parang bastos or change topic. Ganun dating. Kasi maganda to di naging negative to. Pero kung sakaling nga mabuntis na nga talaga, ito kasi manluloko, di ba? Since nandito yung Wheel of Fortune, hindi siya maluloko, hindi siya tatakbuhan. Ganon. Kasi may ganong case yung mga taong tumatakbo, specifically lalaki. Pag nabuntis yung partner, lalo't di pa ready. Based on reading, 8 minutes lang. Saka, ang weird nung reading natin. Parang ngayon lang ako read ng ganito. Pregnancy. Buong tinapik ng reading ay pregnancy. Ayan, maglagay tayo ng clue. Ito yung possible partner ng Taurus sa reading na to. Ano ba to? Judgment. Scorpio. Gemini. Aries. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Ito ang possible zodiac sa inyo. Capricorn. Sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces.
Specifically Pisces, mulit yung Pisces. Ngayon, magdagdag tayo ng ibang clue. Bihira ako gamitin to. Dagdag na natin din to. So, same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama dun sa person nyo, kakilala, or idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, lalaki, Asian. So, yung lalaki ay Asian. Pero malamang kung Pilipino, edi Asian yun, di ba? Kung lalaki yung Taurus. But again, kung foreigner, edi kapwa Asian. Ito naman, white American. So, may clue tayo, oh. Regardless kung sino, lalaki o babae, white American. So, may possibility na foreigner yung partner or may someone na nasa foreign land or abroad. Ito America, baka nasa America. Ito nasa Asia. Or kung di man ganun, edi long distance relationship. Kung di foreigner or walang nasa abroad. So again, long distance na lang. Pwede rin naman ganun. Long distance relationship. Ito markings. So may marka daw. Para siyang palatandaan. Sabihin natin nunal, balat, tattoo, peklat, magsisimbolize sa pagkatao dito. So whether kayo to person nyo o kakilala nyo, basta may something na noticeable na siya lang yung may ganoon. So again, nunal, taling, balat, peklat, tato. Ano pa ba? O yun lang. Or deformity siguro. Hikaw, ayun o. Mga hikaw. Kung saan katawan. Ito nga, nasa ilong yung hikaw. Or sobrang haba ng kuko. So, okay, may something na siya lang ang meron. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Ayusin ko lang to. Ito, nagamit ko na deck. So, dito naman, ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Dito dugtong sa kwento kanina, pero pwede rin. So, sasabihin ko naman kung magdugtong. Pero madalas nga hindi. Help people big happy changes or changes. May tutulong sa iba sa inyo in times of crisis. Kasi help. Big happy changes. O sa tulong ng ibang tao, mababago ang buhay ng iba sa inyo. Ano you look for us
tungkol sa no, ano yun? Teka. Kuha tayo ng ibang deck. Look for a sign, no. Well, kaya pala look for a sign, oh. Tas no, hindi siya yung the one. Sabihin natin, may iba sa inyo na single, or may kakilala kayong single na malapit sa inyo. Kung di man tumama sa inyo to, kasi nga, general reading to. Hindi pa the one yung nagugustuhan niya eh. Kasi nga, mapanlin lang dito, oh. Ito kasi yung card ng deception. May someone na nagwe-wear ng mask, nagbabalat kayo, nagpapanggap, or sabihin natin mala narcissist, psychopath, sociopath, or again, in general, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. May pagka-dishonest, so in short, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, may ma-encounter ang iba sa inyo na someone na ma-attract sila. Kaya lang nga, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ito yung ano, possible zodiac sign ng person na darating or dumating na. Pero love interest to eh. Whether kayo yung ma-attract or may manligaw sa inyo. May manligaw or magkagusto. Ito yung possible zodiac sign ng person. Virgo, Sagittarius, Pisces. So yan, kung sakali man na manligaw sa iba sa inyo to or magkagusto, red flag eh. Gawa nitong card na to. Kung hindi mapagkakatiwalaan, wag na sagutin or wag hayaang ma-fall in love or else baka masaktan lang. So, ulitin ko ano yung person, possible person. Virgo, Sagittarius, Pisces. Dagdagan mga natin. So, ganyan yung kaninang reading deep, hindi yun yung the one. Kaya sabi no. Ito, look for a sign na susuporta sa no. So, ibig sabihin, look for red flags. Ito maganda oh. Abundance. Oh. May kailangan i-let go ang iba sa inyo para dumating tong abundance. So, ang dating may something na toxic. Alam ng iba sa inyo na toxic, kaya lang hindi nila ma-let go. Na para bang kung
sire or ang tawag doon, kung sakali man na mag-take actions na sila na mag-let go dun sa something or someone na toxic, mare-rewardan sila ng abundance dito. Reward, award, at ang reward, award ay abundance or new opportunity or good news. Fortune na lang, good fortune in general, prosperity. Remain positive. A year from now. Hindi to ngayong period, kundi a year from now. Ano kaya yun? Remain positive tungkol sa topic ng ano to? Reconnection. Kasi mukhang yung babae yung mag-message sa iba sa inyo. Regardless kung sino man to. Pero may someone na malapit sa iba sa inyo. Kapatid, magulang, or karelasyon, ex, ewan ko kung sino yan. Basta someone na importante siguro or interesado pa yung iba sa inyo ay baka magdesisyon na kontakin yung iba sa inyo sa pamamagitan ng text message, email, chat. O yun. Kaya lang, a year from now. So, remain positive na. Asan ang remain positive in a way na asahan ang possible reconnection sa babae, regardless kung babae o lalaki ang nanonood. Kaya lang kasi a year from now pa to. So again, may kinalaman to sa reconnection. Ngayon, dito naman tayo sa huling deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Teka, ayusin ko lang tong ginamit kong cards. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. General advice at prediction. Sabay na sila. Sa period na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kasi madali lang intindihin to dahil basic English lang at maikli lang yung message. So, sabi dito, the result might be surprising. Surprising. Ito. No doubt. At ang huli, baliktad pala ito. Sabi dito, let nature take its course. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.